Hello, hello, hello. Today, ititest na natin yung battery na matagal nyo na nire-request. Ito ay yung James Watt. 24 volts yung ititest natin. Yan. User manual. Ano meron dito? May kasama pa siyang ganito. Ang nakalagay dito, JBD LCD. So, JBD siguro yung BMS nila. Kaya madalas siya nire-request sa atin. Kasi meron daw siya active balancer. At smart BMS na yung gamit. Para sa 24 volts na battery ay okay siya kasi yung size niya hindi ganun kalaki. Ito, konti lang ang nilaki niya. 24 volts na. 100 amp hour din. Okay. Bubuksan natin ito mamaya para makita natin kung anong cells ba yung gamit nila. Check natin yung voltage. 26.28. Okay naman. Active balancer, Bluetooth, 100 amps yung BMS. Kabilang side, charging voltage 29.2. Next, i-try muna natin to. Touchscreen ba? O button to? Switch lang siya. Basahin ko lang yung manual kung paano siya ikabit. Automatic. Pag sinaksak nyo, automatic magko-connect din. So as in Bluetooth na device to, na kumukuha lang siya ng power dito. Hindi siya naka-connect sa BMS talaga nitong battery. So most likely kapag kinabitan natin to ng 12 volts, ano ba output nito? Check na natin kung ano ang voltage nitong nandito. 26.27. So hindi 12 volts. Pwede kaya itong i-power ng 12 volts? 8 volts to 90 volts yung accepted na voltage dito. So kapag kinabit natin to sa ating power station, so pwede mong i-power, hindi lang dito. Tapos hihintay mong mag-connect, makikita mo yung, ayun, pag nawala na yung icon na orange dito, connected na siya. Ayos tong device na to Kapag JBD yung BMS mo, magandang gamitin. Pwede kang bumili na separately, pero ito kasama nung battery natin. Now, since smart BMS siya, pwede natin gamitin yung app na mga available para sa JBD BMS. Ito, pwede mong i-scan itong QR code dito. Ang mada-download mo ay yung app na to. Na-download na natin, so hindi ko na-i-scan yan. Dati na natin na-install. Tapos, pag na-download nyo, pwede nyo i-scan itong pangalawang QR code. Pupunta lang kayo dun sa app. Tap nyo yung sa upper right. Ayan. And then, scan. Ayan, automatic na siya magko-connect dun sa BMS natin dito. Ayaw niya. Please scan again daw. Ayaw mag-connect. Possible kaya kasi dahil nakakonect tayo ngayon sa kanya. Try natin tanggalin to. Baka yung JBD BMS hindi pwede mag-connect ng multiple devices sa kanya at the same time. So, ganun nga. Kapag naka-connect to sa battery nyo, hindi kayo makaka-connect sa app. So, kailangan nyo muna i-disconnect to. So, isang device lang yung pwede mag-connect sa kanya. And kaya natin in-open yung app kasi gusto natin makita kung balance ba yung mga cells natin. Halos lahat naman sila 3.29. Very good. Pero 58% kasi yung capacity ng battery natin. Usually kapag nasa 20% up to 80%, hindi talaga makikita na wala sa balance tong cells natin. Magkakaparehas talaga yan. Kasi kapag titignan nyo yung voltage ng LiFePO4, flat lang yan sa 20% to 80%. So malaki chance magkakaparehas talaga. Ang gagawin natin, i-charge na natin para ma-check natin kung balance at mga-capacity test na rin natin. Ayan. So, yung ganitong charger, pwede siya sa 12 volts tsaka 24 volts. Kapag nasa 24 volts ka, yun lang, mas mabagal siya. Magiging 6 amps siya instead of 12 amps. Meron na akong in-order na charger natin na mas mabilis pa dito para mas mabilis na tayo mag-charge kapag mga ganitong mas malalaking battery na. Ayan, so sige, balik tayo kapag fully charged na yung battery natin. Ayan, 100% na. At makikita nyo, voltage difference natin 0.01 lang. Tignan nyo yung mga cells natin. Ayan, puro 3.65. Umabot ng 3.66 kasi naka-iwan nga na naka-charge siya. And chinek ko yung settings kaya umabot tayo ng more than 3.65 kasi yung over voltage natin 3.75 yung naka-default. Pwede nyo babaan yan if gusto nyo, pero okay lang naman na medyo mataas para hindi magka-cut off yung charging nyo. Kasi may balancer naman, ibabalance niya yan. After nyo naman tanggalin yung charger, babagsak din agad yan sa 3.60.
Now at alam na nating balance siya, ay magdi-discharge na tayo. Capacity test tayo. I-discharge na natin. Ang discharge rate natin 20 amps. Cut-off voltage natin ay 20 volts. Ayan, nagdi-discharge na. Ayan, fully discharged na. Check natin voltages ng mga cells. Ayan, tingnan nyo, lahat 2.7. So, balance yung mga cells natin. At yung capacity na nakuha natin ay eto, 103.8 amp hour. So, sumobra pa tayo ng 3 amp hour. So, ayos na ayos yung performance. I-charge lang ulit natin. And then, i-check natin kung balance after natin i-charge. And then, bubuksan na natin. Ayan, tapos na tayo mag-charge. At ang charge natin, para lang makita nyo kung ilan yung napasok natin, 103 amp hour din. Check natin yung cells. Ayan, balance na balance yung cells. 3.5 lahat. 0.002 lang yung voltage difference. So maganda kasi makita talaga natin na gumagana yung active balancer niya. Ayan, after natin siyang i-fully charge ay iniwan natin siya ng 3 days na wala nang nakakonect at yung voltage niya bumagsak ng 26.5 volts pero 100% pa rin yung capacity. Normal po yan from 29 volts babagsak ng 26, okay lang yun. Ganun talaga yung mga life PO4 na battery. Check natin yung voltages ng cells after 3 days. Ayan, 3.32 lahat. Ang susunod na gagawin natin, buksan na natin. Tingnan natin kung ano yung tsura sa loob. May sticker siya. So, void na warranty pag binuksan nyo to. One eternity later. Eventually. So, JBD BMS yung gamit nila. Ang model ay ayan, SP08S025-S. I think wala tong active balancer, pero meron kasi silang nilagay na hiwalay na active balancer. Ayan, so hindi built-in yung active balancer sa BMS. Hiwalay siya. Inductive type na active balancer to. Possibly 1 amp to 5 amps yung rating nito. Hindi ko alam kung anong model to eh. Pero yung mga nakita kong listing ng ganitong active balancer nasa 5 amps. Ilabas natin yung cells natin. Sana madali lang ilabas. Ito yung mga cells natin. May separator. Hindi naman bloated. So yung mga wires natin naka-solder sa bus bar ng battery. Naka-spot weld din yung mga bus bars sa cells. Try natin i-scan yung mga cells. Hindi ma-scan pero pwede natin i-type to. Picturean ko na lang. Tingin pa tayo ng iba. Mas malinaw. Okay, so hindi na scan yung QR code pero pwede nyo i-type yung code dito. Babasahin lang pa clockwise. Tapos i-enter dun sa app. At ang nakuha natin ay ito. Gaussian yung cells na gamit nila. Tapos 105 amp hour yung capacity. At hindi lang okay ay medyo yung production date niya nung 2021 pa. So 103 amp hour yung nakuha natin. 105 yung nakalagay sa QR code dito. Ayan. Ganito yung laman niya. Cells lang, naka-tape yung ganitong tape yung palibot. Wala siyang metal frame, naka-cover lang din ng ganito. Tapos naka-shoot na sa case natin. Tignan natin. Ayan, ayan na. So, ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin ng load. 24 volts to. So, kailangan natin ng 24 volts na inverter.
Kaya natin gamitin itong TBE natin. Pero 100 amps daw yung BMS natin eh. So, kailangan natin na mas mataas. 2,400 watts ang kailangan natin. Or more. Tingin tayong inverter na iba. Teka lang. Ito. Magpa-power MR tayo. Tagal ko na na-order to. Ngayon lang siya ma-unbox. Hopefully, gumagana pa kasi wala na itong warranty. Ayan. Okay, balik tayo kapag na-setup ko na itong inverter natin. Ayan, connected na yung battery. Tapos, AC outlet. Ito. Ganun lang naman magkabit. Battery lang. Tapos, yung output ng inverter. Kabit na natin yung battery natin. Mag-ingat pala kayo dito. Dito sa, ito. Sa LCD monitor niya. Mag-ingat kayo kapag magkakabit kayo. Kasi, etong negative niya, etong metal na to, negative yan. Tignan nyo kung gaano siya kalapit dito. Sa positive side. Pag gumamit kayo ng conductive na panghigpit, tapos nadikit nyo silang dalawa, masya-short to, pwedeng masunog itong side na to. Meron tayong nakausap na I think ganun na nangyari, na pagdikit etong dalawang to, nag-short. Dapat ay insulated yung ginamit nila dito. Kasi prone nga siya na ma-short. Kasi masyado malapit. So, kung titignan nyo yung output nito, may voltage yan. 26. Dito sa labas nung plug nung LCD monitor. So, delikado siya pag malapit. Kaya kapag isi-set up nyo yung battery, magkakabit kayo dito, itago nyo to. Maganda takpan nyo ng tape. Kasi exposed pa rin tong metal na to. Negative yan. Ayan no. Kung ma-set up mo lang ng ganyang kalapit, tingnan mo, malapit na siya. Kailangan ko na ng magandang case to para hindi siya naka-display ng ganyan. So, ang dini-charge natin ay nasa 96 amps. Around 2,200 yan sa Blue Yeti natin. So, balik tayo after 15 minutes. Check natin yung BMS. Okay, almost 30 minutes na. 42% na yung battery. Check tayo ng temperature. Yung active balancer hindi mainit, yung BMS lang. Aray. Yung BMS lang mainit, nasa 60 degrees. Cells natin hindi umiinit. Hindi. Medyo warm lang kasi na galing sa BMS yung init niya. Okay pa naman sa 60 degrees. Yung iba umaabot ng 80 pataas. Kapag 80 pataas, yun na yung hindi maganda. Ito 60. Pwede pa kapag sa almost max na load. Medyo bumababa na. 86 amps na lang. Ayan, natapos na. Ang total watt hours na nakuha natin ay 2,657 watt hours. Ito yung graph niya. Ang totoong capacity nito ay 2,560. So, 2,567 watt hours yung na-record natin. Okay na. Check lang natin yung battery kung nag-disconnect ba yung BMS o yung inverter mismo natin yung unang namatay. So, yung inverter na ang namatay. Kasi, na-detect niya na 20 volts yung voltage siguro kanina. Nag-rest na lang at umabot na ulit tayo ng 22.5. Voltages ng cells natin, 2.7, 2.8. Ang difference lang, voltage difference 0.05. So, nag-work yung active balancer niyan. So, ayun yung James Watt natin na battery. After nating i-discharge, medyo uminit siya. Ngayon, 41 degrees na lang. Kanina nasa 45 degrees itong mismong cells niya. Ito. At dun sa capacity testing natin at load testing natin kanina, naabot naman natin yung 2,560 watt hours na capacity. Ito. So, nag-start tayo ng 29.1 volts. Tapos, nag-stay siya sa 25 volts. Ayan, hanggang after ilang minuto, 69 minutes, so more than 1 hour na yun, ay nakakuha tayo ng 2,657 watt hours. So, okay naman yung cells kasi hindi naman bumagsak ng sobra yung voltage natin nung nilagyan natin ng load. Ayan, around 91 amps.
Tapos may nakausap tayo sa James Watt na ang sabi niya dun sa 2021 na date of manufacture ng cells ay hindi daw yun yung totoong date niya kasi internal ata yung date of manufacture niya. Sila lang daw yung nakakaalam. At ang sabi niya ay first quarter daw ng 2025 yung totoong date of manufacture ng mga cells. I'm not sure kung bakit ang lumalabas sa QR code 2021 pero ang sabi ay 2025. So it's up to you kung sino ang papaniwalaan nyo. Nire-relay ko lang kung ano yung sinabi sa akin and hindi ko rin alam kung ano ang totoo doon. Tapos yun sa QR code niya pala, ang nakita natin na capacity na nakalagay ay 105 amp hour. Pero nung tinest natin, 103 amp hour yung nakuha natin. So yun nabawas kaya na around 2 amp hour kasi 103 amp hour lang yung nakuha natin out of 105 ay cost ng calendar aging. Kasi kung 2025 to tapos bago yung cells, dapat mas malapit tayo sa 105. And if sabihin nila na hindi yun yung totoong QR code niya talaga, 100 amp hour lang talaga yung capacity, yun na nga. Hindi natin mapuprove kung yung QR code ba ay tama at sinasabi nila na iba yung totoong specs ng cells. Kung ako, personally, kung tatanungin niyo ako, hindi ako naniniwala na first quarter ng 2025 kasi bakit nila lalagyan ng QR code na mali yung production date. Parang hindi siya productive sa pag-print ng QR code na mali naman yung ipiprint nyo. Pero kung ang pagbabasehan lang natin ay yung performance ng battery mismo, pasok naman siya. Nag-perform naman siya na maayos. Ang tanong na lang siguro ay kung malaki ba yung effect nung 4 years na yun na hindi naman siguro nagamit yung cells kasi mataas pa yung capacity So, yung binagsak siguro sa calendar aging na lang. Okay pa naman yun kasi hindi naman basta-basta nasisira yung cells. Yung battery nga na gamit ko dito sa bahay, yung sa solar setup namin, hindi naman talaga brand new, used na cell yun. Mas malala pa yung quality nun compared dito sa cells na to. Yung cells na to, nakita nyo naman, hindi to bloated. Flat pa siya. Kahit na wala siya nung pang-compress, flat siya. Hindi siya nag-bloat talaga. Yung battery ko na gamit, ilang taon na yun, ginamit sa bus. Pero okay pa rin siya. Pag sinilip ko nga, medyo nagbo-bloat na siya. Most likely, kahit na 2021 yung production date nito, okay pa rin naman to. Ang decision mo na lang ngayon ay kung gusto mo bang gumastos sa mas mahal para sa sure na brand new yung cells. Or eto, nasabi nung seller ay brand new din naman. Pero wala nga lang silang maipakitang proof. Pero yung performance ay medyo okay pa rin naman. Kung bibili ka nung ibang brand ng battery naman, tapos nawawala sa balance, di mo rin magamit yung full capacity kasi wala sa balance, mas lamang to kasi magagamit mo talaga yung full capacity nito kasi hindi nawawala sa balance. Kasi may active balancer na nga. Hindi mo nabubuksan. Unlike sa iba, i-installan mo pa kung gusto mong maging balance yung cells. Compared sa ibang battery, may Bluetooth na to, may active balancer na, mas mura siya. And as long as yung performance ng battery ay same sa na-test natin, okay siyang gamitin, okay siyang bilhin. So, yun po. Kapag may katanungan pa po kayo sa battery nito, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!